Good morning. Ito yung pwede nating sundan para sa pag-implement natin ng PhilErie. Sa stage 1, i-screen natin yung mga learners natin. Ipapa-test natin yung 1 to 20. Sa akin, ang gagamitin ko grade 6. Okay, yung sa screening, pag nakakuha sila ng below 14, sila yung mag-pre-test. Pag naman nakakuha sila ng 14 and above, magdi-discontinue o hindi na nila itutuloy yung pre-test. Hindi na natin gagamitin yung listening at saka silent reading sa stage 2 kasi yun nga, may nabasa tayo na yung silent reading is optional. Ganun din sa listening. Yung listening gagamitin lang kapag non-reader yung estudyante. Ito naman ang gagawin natin for screening. I-prepare natin yung material para sa screening. Tapos, mag-prepare din tayo ng answer sheet ng bata. Doon siya sasagot. Baka kasi kailanganin nila yung answer sheet. Kapag ang bata ay nakakuha ng 0 to 7 point sa screening na yan, ang kanyang magiging level ay grade 3. So, ibig sabihin, yung grade 3 na level, yun ang ibibigay nyo na pre-test para sa kanya. And then, if the child naman ay nagkaroon ng 8 to 13 na score, baba lang tayo ng 2 grade. So, magiging 4. Grade 4 yung kanyang gagamitin na material for pre-test. Sa ating pre-test na oral reading, set A muna ang gagamitin natin para hindi tayo masyadong mahirapan. So, kung yung estudyante natin nag-fall under grade 3, yun ang set A lang muna ang gagamitin natin. Kung nag-fall naman siya under grade 4, ganun din, set A muna ang ating gagamitin para hindi tayo masyadong mahirapan. At least, dun sa pre-test niya na yun, kahit set A pa lang, may nakita na tayo na result ng kanilang oral reading. Okay, ito yung form, pwede nating gamitin itong form na to na dala-dala habang nagpi-pretest yung bata. Dala-dala yung mga ito kapag magi-screen tsaka magpi-pretest yung bata. So pwede siguro nating pagsabayin na yung screening at tsaka pretest. Dala-dala na natin yung mga materials para hindi tayo pabalik-balik. Okay, ito yung mga sagot ng bata. Pwede niyang nasagutan na dyan. And then, dun sa kung anong passage yun, siguro ilagay natin yung title dyan. And then, kung anong level, kung grade 3 or grade 4, yung passage na kanyang binasa from set A. Kung anumang grade level yun. Then, dito, may sample tayo. Lalagyan natin ng kung ilan yung mga mali niya per type of miscues niya. Yan. Then, meron din tayong kopya ng passage. Doon natin lagyan ng marka yung mga mali niya. Ito, habang nagbabasa sila, yung nagmamarka-marka muna tayo. At pwede naman natin itong pag-i-score naman natin nung number of miscues, pwede na natin gawin yan sa bahay. Basta meron na tayong kopya nung mga mali-mali niya, yung nagmarka-marka tayo doon sa passage, pwede na yun. Pwede na natin na iskoran sa bahay yung bata per passage na kanyang binasa sa set A na yon. Ito yung magiging guide natin sa pagmarka ng mga miscues doon sa binasa ng bata. So, habang nagbabasa yung bata, may hawak-hawak din tayong passage na kanyang binabasa rin. Doon sa passage, sa kopya natin, doon natin lagyan ng marka yung mga
miscues ng bata. Like yung sa mispronunciation, isulat natin sa may taas para sa paglalagay natin ng score ng bata, alam natin na mispronunciation yung kanyang na mali. Then sa omission naman, pag may tinanggal siya na word, bilugan lang natin yung word na hindi niya nabasa. Then sa substitution, kung ano yung binasa niya, instead na yun, underline na natin yung word na pinalitan niya, tsaka yung word naman na ipinalit niya dito, isulat natin sa taas. Sa insertion naman, gawa tayo or maglagay tayo ng mark na ganon, tapos itaas natin, or yung parang pabaligtad na V, then isulat natin sa taas kung ano yung idinagdag niya na wala naman dun sa passage. Then sa repetition, pag naulit niya, underline lang natin. Sa transposition tsaka reversal, ang pagkakaiba nito, sa transposition, 2 words pinagbaligtad niya. Then pag reversal naman, yung mga letters ng word, pinagbaligtad niya. Okay. Sa self-correction, kahit hindi na natin kunin yan kasi hindi naman yan nakikita, or hindi natin yan actually hindi naman yan correction. So never mind yung self-correction. Pero kung ayaw ninyo na gamitin yung ganito, siguro pwede na rin yung kahit underline, lagyan na lang natin ng bilang-bilang per miscue. Kung gusto ninyo na na hindi na gamitin yung mag-mark. Pwede rin siguro, for as long as alam natin yung mispronunciation niya, omission niya. So yun sa copy kanina na ibigay ko, pwedeng doon nyo na ilagay, itali-tali na lang kumbaga, para hindi na tayo mag-marka-marka. Ito yung kung paano natin i-compute yung score ng bata. Ito pwede na natin gawin sa bahay para hindi naman tayo matagalan doon sa bahay ng bata, kung doon sa bahay nila tayo pupunta na pagbabasahin yung bata. So sa oral reading, sabi niya dyan, number of words minus number of miscues, yung mga number ng mali niya, over number of words times 100. So dun lalabas yung kanyang score, kanyang percentage sa oral reading. Then sa speed naman, number of words na nabasa niya over reading time in seconds. So uurasan natin kasi yung bata. Then tsaka natin i-multiply by 60. So doon natin makukuha yung kanyang reading speed na words per minute. For comprehension naman, number of correct answers divided by the number of questions times 100, yun yung percentage ng kanyang comprehension. Ang identify ng reading profile ng bata, whether independent siya, instructional, or frustration, ganito. Sa word reading, pag nakita nating independent siya, tapos sa reading comprehension, independent siya, reading profile niya, independent. Pag independent sa word reading, instructional sa reading comprehension, instructional yung bata. Pag instructional naman siya sa word reading, independent siya sa reading comprehension, instructional siya sa reading profile niya. Next, pag sa word reading instructional, sa reading comprehension frustration, yung reading profile niya frustration. Pag sa word reading frustration, instructional ay reading comprehension niya instructional, still yung reading profile niya frustration. And syempre, kung ang word reading niya frustration, reading comprehension niya frustration, reading profile niya is frustration. Paano natin malalaman kung independent, instructional, or frustration yung bata? Sa word reading, pag 97 to 100% independent siya. So kung yung na-compute natin kanina sa number of words minus number of miscues, ito yun. Then kung 97 to 100% yung lalabas, independent yung bata. Then for 90 to 96% instructional, 89 and below frustration. Sa comprehension naman iba.
Dito, yung number of correct answers divided by number of questions times 100, ang nakuha niya ay 80 to 100% independent siya. 59 to 79% instructional, then 58 and below frustration. Yun ang kanyang magiging profile sa comprehension. Dito naman sa stage 2 na kung saan kapag ang performance ng bata is independent, magigive tayo ng grade level na higher. Wag muna nating gamitin ito. Ang unahin muna natin is yung isang set. Kapag hinanap ni sir yung ibang mga set, tsaka lang natin gawin yun. So wag muna natin gawin yung kapag yung level niya ay independent, bigyan natin siya ng another level na higher para mahanap natin yung instructional level niya or frustration level niya. So, wag muna natin gawin yan. So, basta mag-stick muna tayo sa set A. Sa mga forms naman na gagamitin natin na i-submit, pag-isahin na lang natin ang mga ito. Or kaya i-encode natin yung mga learners natin na 5 dyan. Ganun din sa ibang mga forms. Tapos ika-copy paste na lang natin, and then as a group na lang or isang form na lang ang isasubmit natin kay sir. Yung 30 students, yun yung mga nakalagay sa forms na isasubmit natin. So explain na lang natin yan into dito sa literal, inferential, critical. Magagawa na natin ito sa bahay. Pag literal kasi, yung question is yung sagot sa question makikita mismo doon sa reading material. Pag inferential naman, ito yung more on sa word, ang mga vocabulary at saka yung giving meaning through context clues, yung sa idioms at saka figures of speech. Yan. Sa critical naman, ito yung mag-a-analyze. Yun yung questions na kailangang mag-analyze yung bata. Yan ang pagkakaiba ng literal, inferential, tsaka critical. Pwede na natin gawin ito sa bahay. Yan. Ganito rin, basta magkakapareho na lang tayo ng form na gagamitin sa pagko-consolidate nung result or ng mga result ng pre-test at saka yung screening ng bata. Ayan, sana makatulong ito. Kung may mga hindi tayo maintindihan, magtanong lang tayo kasi pareho rin tayong hindi rin alam ang gagawin. So thank you.